na meron palang design ng kulungan na magpapabigat sa ating mga baboy. Welcome back sa ating YouTube channel. So, for today's video mga ka-farmers ay interesting po yung topic natin. Ito po ay tungkol sa kulungan mga ka-farmers na meron palang design ng kulungan na magpapabigat sa ating mga baboy. Pero bago po tayo magsimula mga ka-farmers, para sa ating mga ka-farmers na baguhan pa po sa aking channel, please subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. So, for today's video mga ka-farmers ay napaka-interesting po ng ating topic. Dahil alam nyo ba na meron palang kulungan ng baboy na magpapabigat din sa kanila mga ka-farmers? So, ito bang ganito or yung hindi mga ka-farmers? So, ngayon, yung tinutukoy ko po mga ka-farmers ay yung kulungan na well-ventilated. When we say well-ventilated mga ka-farmers, ang masasaisip nyo po ay yung open na kulungan. Pero hindi po yan mga ka-farmers. So, bakit ba hindi tama kung ang ating kulungan ay yung open? Yung tinutukoy ko po dito na open mga ka-farmers dahil meron pong ibang mga kulungan na kabilya po yung ginagawa nilang walling mga ka-farmers. Kabilya lang po. So, katulad siya nito. Ayan. Itong mga nakaganito mga ka-farmers, ito yung ginagamit nila na pang-walling pero hindi pala ito yung appropriate mga ka-farmers. Bakit ba hindi tama na yung mga kabilya lang po yung walling ng ating babuyan mga ka-farmers? Lalo na kapag yung tulad sa amin na open lang mga ka-farmers, yung walang wall din na hindi talaga siya naka-building mga ka-farmers, hindi po talaga ideal yung kabilya lang po yung pang-walling natin. So, yung pinakarason dyan ay maginaw siya. Hindi kasi mabuti sa baboy mga ka-farmers pag palagi silang naka-feel na maginaw dahil isa po yan sa rason na magkakasakit yung ating mga alaga. So, dapat niyo po yung tandaan mga ka-farmers, just in case na yung babuyan ninyo ay yung ginagamit niyong walling ay kabilya lang po kasi mas mura siya mga ka-farmers, mas makasave po tayo compared sa ganitong concrete, mga ganyan mga ka-farmers. Mas malaki po yung gastos natin sa ganito compared sa kabilya din. Yung kabilya din mga ka-farmers, i-welding lang natin at hindi naman siya madaling kagat-kagatin ng mga baboy. So, hindi talaga siya madaling masira mga ka-farmers. So, kung ganito po yung kulungan ninyo na open siya, yung kabilya pong ginagamit, dapat meron siyang trapal or meron siyang sakulin mga ka-farmers na pwede nyo pong ibaba tuwing umuulan or malamig ang panahon, lalo na pag gabi mga ka-farmers, dapat ibababa nyo po yung sakulin. So, hindi po talaga ideal yung ganun mga ka-farmers kasi malamig po siya at possible po na magkakasakit ang ating mga alaga. So, anong mangyayari mga ka-farmers kapag maka-experience ng pagkakasakit yung ating mga baboy? Syempre, merong time na hindi sila kakain. So, isa yan sa rason na magiging magaan sila. So, that's why yung rehas na kabilya mga ka-farmers, hindi siya makatutulong o hindi siya yung appropriate design sa kulungan na magpapabigat sa baboy natin. So, ngayon, ano ba yung talagang design mga ka-farmers? Itong ganito, hindi din siya appropriate mga ka-farmers. Itong naka-concrete kasi close din siya. Kaya yung rason natin na hanggang dito lang siya mga ka-farmers at meron siyang opening dito para makalabas-pasok lang po yung hangin. Pero hindi po ito yung ideal na kulungan ng baboy mga ka-farmers. Dahil ang mangyari nito, mainit din. Lalo na kapag mainit ang panahon mga ka-farmers, mainit din siya. Lalo na at nakayero. In fact, dito sa amin mga ka-farmers, alas 12 na ng tanghali. So, mainit nga po dito mga ka-farmers kasi mababa lang din yung bubungan natin. That's why, ganito po yung ginagawa natin mga ka-farmers na open lang po talaga yung andito sa may likuran. At hindi masyadong mataas yung wall natin or yung dingding para at least makalabas-pasok po yung hangin at makatutulong siya. Pero hindi din siya yung ideal mga ka-farmers kasi mainit din. So, once mainit ang panahon,
So, maka-feel sila ng init mga ka-farmers. At kung maka-feel ng init ang baboy mga ka-farmers, mag-reduce po ang kanilang pagkain. Kasi para silang may instinct na once kakain sila ng maraming feeds, magiging mainit po yung katawan nila. So, hindi po sila kakain ng maraming mga ka-farmers. Hindi sila kakain ng tama mga ka-farmers para sa budget nila sa ganyang oras. So, hindi din ideal yung ganitong mga ka-farmers na naka-concrete. Ang tama talagang kulungan mga ka-farmers ay dapat yung sa likuran ay concrete at yung sa harapan mga ka-farmers ay kabilya na po. Dahil sa ganyan mga ka-farmers, well-ventilated po yung ating mga kulungan. In short, presko siya mga ka-farmers, makalabas-pasok yung hangin, yung duming hangin, makalabas, yung fresh na hangin, makapasok mga ka-farmers, at magiging presko din yung ating mga baboy sa loob. So, yan po talaga ang magandang kulungan. Yung sa likuran, concrete, at yung sa harapan mga ka-farmers ay kabilya na po siya lahat. So, ganyan po mga ka-farmers. At kung maaari, mas mabuti na yung gagamitin natin na bubong or yung sa roofing mga ka-farmers ay yung nipa. Kasi kapag nipa mga ka-farmers, malamig din siya. Totoo nga mga ka-farmers, pinapawisan na ako ngayon na hindi pa ako masyadong matagal dito. Nagpapakain kasi ako ng tanghalian at naisipan ko itong i-share sa inyo. So, mas maganda din yung nipa ang gagamitin natin na bubong mga ka-farmers. Somewhere in Mindanao, I think, merong gumagamit na guma po yung bubong nila. Pero mas expensive po siya mga ka-farmers. So, yan po mga ka-farmers ang dapat ninyong tandaan na meron palang ideal na kulungan ng baboy. So, para sa ating mga ka-farmers na baguhan or balak na magtatag ng panibagong babuyan mga ka-farmers, yan po ang dapat na design na gawin ninyo. Yung sa likuran, concrete, nakasemento siya. Yung sa harapan, dapat fully rehas lang po siya mga ka-farmers, mga kabilya. At babalikan po natin yung kulungan na puro rehas lang po na kabilya mga ka-farmers. Yung ganyan, so sa nasasabi ko, kailangan na lagyan natin ng sakulin or trapal mga ka-farmers. Sa mga malalaking farms kasi, open lang po yung sa kanila. Mostly sa kanila, gumagamit ng mga rehas lang po na kulungan. Pero kung mapapansin ninyo mga ka-farmers, meron talaga silang naka-wall. Yung building nila, naka-wall talaga siya mga ka-farmers. At doon na po sa loob, yung mga kulungan na naka-divide na siya, yung meron ng mga division, yun na po ang rehas. So, totally, yung babuyan nila, meron talaga siyang bubong mga ka-farmers. Ganyan po sa malaking farms. Kung makikita nyo po sa ibang videos mga ka-farmers, yung babuyan kasi ng iba, sarado talaga siya. At yung mga kulungan nila, yung mga kwarto-kwarto na po, yun na po yung nakarihas mga ka-farmers. So, sa ganyan, hindi na po siya masyadong malamig. Kasi meron siyang main na dingding mga ka-farmers na posibleng makaharang kung malamig man ang panahon. So, yan po mga ka-farmers ang dapat niyong tandaan sa mga design ng babuyan na makatutulong para mas madali po yung paglaki at pagbigat ng ating mga baboy. Isa kasi ang ventilasyon ng ating kulungan mga ka-farmers na makakontribute na magiging mabilis ang pagbigat ng ating mga alaga at makaiwas po sa pagkakasakit mga ka-farmers. So, yan lamang po ang dapat ninyong tandaan. So, ngayon mga ka-farmers, before tayo mag-end, mag-share naman ako ng update sa ating babuyan. Kasi halos every 2 days ako magbibigay ng update sa aking babuyan mga ka-farmers para at least makikita nyo po at compare nyo po yung laki nila na everyday mga ka-farmers, nag-grow po pala sila. So, ito yung biik natin mga ka-farmers. Ayan. Makikita nyo po, pwede na po yung malechon de leche mga ka-farmers. So, mag 3 weeks na sila mga ka-farmers. Tomorrow, Sunday mga ka-farmers, mag 21 days na pala sila tomorrow. So, ganyan na po sila kalaki. Pwede na siyang mapang lechon de leche mga ka-farmers. Ang lakas kasi nilang kumain mga ka-farmers. Super, yung isang sako na Ultra Pack free starter, 25 kilos po yan. So, para sa kanilang tatlo, good for 3 days lang po yan mga ka-farmers. Ayan, hindi naubos yung pagkain nila ngayon mga ka-farmers, baka busog lang po. Balik-balikan lang po yan nila.
Ang nakagandahan kasi sa mga beak na ito mga ka-farmers ay ngayong ganito na sila kalaki, hindi na ako natatakot na ma-overfeed. Kasi kahit na mayroong maiiwan na feeds, balik-balikan niya nila at hindi naman po nagbasa yung dumi nila mga ka-farmers. So, ganyan po kaganda yung nabili natin. At dito naman sa ating mga malalaking fatteners mga ka-farmers, ayan. So, mag 3 months din ito sa May 5 mga ka-farmers. Hey, down. Ayan, mag 3 months sila sa May 5. Itong dito mga ka-farmers, nasa 70 to 75 kilos na siguro to. Then, itong malaki mga ka-farmers, nasa 85 to 90 kilos na po. Ayan. So, ito yung pinakamaliit. Siguro nasa 70 kilos na siya mga ka-farmers. Ang gusto sana namin ay panglitsunin to sa May 15. Pero, ewan ko lang kasi masyado na po siyang malaki mga ka-farmers para panglitsunin. Pangkatay na po talaga yung laki niya mga ka-farmers. So, ayan, hindi rin naubos yung pagkain nila kasi marami yung pagkain na ibinigay ko. Tingnan ko kasi mga ka-farmers kung makakaubos ba sila sa ganito kadaming pagkain pero hindi pa pala. So, ibalik po muna natin sila sa usual na dami na binibigay natin. So, ayan, ito yung pinakapasaway kong baboy mga ka-farmers. One time nga, napasok pa yung ulo niya dyan sa may butas mga ka-farmers at tinulungan ko, buti naabutan ko pa. Mga ilang oras din napasok yung ulo niya dyan mga ka-farmers. Then pagtingin ko pag hapon, kasi magbibigay na ako ng hapunan sa kanila, ayan, napasok yung ulo niya. So nagka-problema talaga ako that time at sinubukan kong hilahin siya dito sa loob ng kulungan. Hindi pwede, kaya itinulak ko siya doon mga ka-farmers sa may likuran para makalabas lang po talaga yung ulo niya. So, yan yung pinakapasaway kong baboy. Ayan. Ito naman yung pinakatamad kong baboy mga ka-farmers. Itong malalaki. Merong kasabihan mga ka-farmers na kung tamad ang baboy, mas mabigat. So, I hope mga ka-farmers, kasi siya din yung pinakamalaki sa kanilang tatlo. Magkakapatid lang po sila mga ka-farmers, pero siya yung super laki. Malaki po talaga yung agwat niya compared sa kanyang mga kapatid mga ka-farmers. At siya din yung pinakatamad as in. Ayan, tingnan nyo, kung umiinom ng tubig, umuupo lang. So, yan lamang po mga ka-farmers ang dapat ninyong tandaan na kung balak ninyong magtayo ng panibagong babuyan or sa gusto pong magsimula ng babuyan mga ka-farmers, dapat yung design ng kulungan nyo ay yung sa likuran naka-concrete, yung sa gilid naka-concrete, at pero yung sa harapan na wall mga ka-farmers, dapat po rihas na kabilya. So, thank you for watching mga ka-farmers. Sana po ay meron kayong natutunan sa video nito. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din po kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.